Hello po, isang magandang gabi po dito po sa ating programang Reaksyon Balita ngayon online radio TV, no. At ang tagal nating hindi po tayo nakapag live stream. Ngayon lang tayo halos bumalik, no. At ngayon alam po natin yung mga latest na balita ngayon nangyayari sa ating bansa, pero pag-uusapan po natin yung mga senatorial ngayon. Yan yung pag-uusapan natin ngayon sa month ng April na to, bago botohan sa May 12 ba? Hindi ko masyadong naano yung kung anong month, pero pinakamalaga rito pag-uusapan natin yung mga nangungunang mga senators. Yan po yung ating ngayon, no. Pag-usapan din natin yung mga sa local na mga tawag dito, yung mga survey na yan, pero nakatutok tayo ngayon yung senatorial, no, preference ng mga senador na pumasok ngayon sa Magic 12. So alam naman po natin, kasama po dyan yung admin slate. Si Erwin Tulfo pumasok din, no? Halos nagpapantay sila ni Bongo. So yung ating pinaka nito, kung bakit natin ay tatapik to, para alam po natin yung mga ating iboboto. Kung pipiliin po natin sila, at least meron po tayong background sa kanila. Mahalaga kasi yung pag bumuboto tayo, unang-una dyan yung kanilang kakayanan, educational background, ano ba yung mga principles nila, ano ba yung mga policy nila. So yun, kailangan tayo mga botante ay kailangan maging matalino sa pagpili. So kasi itong si Erwin Tulfo at itong si Bongo, halos sila po ay halos papantay-pantay po, no. Sila tawag dyan, palitan sila minsan si Erwin ang nasa baba, tapos minsan si Bongo yung nasa taas, o minsan si Bongo ang nasa number 2, tapos si Erwin Tulfo yung nasa number 1. So depende yan kasi maraming survey yan, no? Pulse Asia, Social Weather Station, marami yan Pero ang pinakamaganda, pag-usapan natin lahat ng mga nasa Magic 12 na mga senators, at pagbasihan po natin kung ano yung mga background nila, no. So eto, tututok tayo dito kay Bongo, kasi nung nakaraan raw siya, ayon dun sa mga balita, then ayon din sa mga na-research natin, siya na po yung number 1 senator. Kumbaga dito po sa mga naglalabang mga senador, siya po yung pinaka nasa top na. Okay, pag-usapan natin sino ba tong si Bongo. So dito kumuha po tayo ng information dito sa Wikipedia. So basahin po natin yung mga nakalagay dito, no. Sabi dyan, in this Philippine name, the middle name or maternal family name is Tesoro. Yan yung kanyang yung kanyang family name. And the surname or paternal family name is Go. So ito po yung kanyang buong pangalan po ay Christopher Lawrence Bongo Tesoro Go. Yan. Siya po ay pinanganak dito, sabi dito, born June 14, 1974. Sa Filipino politician, serving as senator since 2019. So dyan po siya, tumakbo siya bilang senador noong 2019, kasi noong 2016, siya yung pinakamatagal na, hindi lang 2016, kundi nung time na yun ay mayor pa si Duterte no, sa Davao, no. Matagal niya ng aid tong si Christopher Lawrence Go. So again, nandito po tayo para kilalanin yung mga senatorials, kaya inaano po natin to, pag-uusapan po natin to. At sabi ko nga, kailangan, napakalaga na kilalanin natin yung ating mga iboboto ngayon. Sabi nga, dapat maging wise voter tayo ngayon 2025 po, no. So siya po ay isang Filipino politician serving as a senator since 2019. Again, dyan siya nanalo, no. He previously served in the cabinet of President Rodrigo Duterte as Special Assistant to the President. So yan po yung kanyang posisyon during that time, na ang Pangulo noon ay si Rodrigo Duterte, no, o si former President Rodrigo Duterte. Ayan po yung kanyang yung kanyang position sa
kabinete ni Duterte. Siya po ay Special Assistant to the President and Head of the Presidential Management Staff from June 2016 to October 2018. Yan, medyo matagal din yung kanyang halos parang 2 taon din yung kanyang serbisyo doon. Tapos Go served as the personal aide and special assistant to Duterte from 1998 to 2025. So alam naman po natin hanggang ngayon ay si Bongo ay yung pa rin yung special aide niya, siya pa rin ni former President Duterte hanggang sa yun nga, alam naman natin yung nangyari nung siya po ay si Duterte po ay kinuha po ng ng ICC. Okay, talaga nakasubaybay to si Bongo hindi umalis sa kanyang tabi si Bongo. Okay. So again, 1998 to 2025 siya back when the later was still mayor of Davao City. So matagal na panahon, 1998 pa although he focused more on his senatorial duties after being elected. So nung naging senator na siya, nag-focus na itong si Bongo sa kanyang karera. Tapos tingnan din po natin yung early life and education ni Bongo So Go was born on June 14, 1974 to a Chinese-Filipino family. So itong si Bongo ay half Filipino, half Chinese. He is the son of Davao-based businessman Desiderio Go. Okay? So ang pamilya nila talaga ay negosyante. At even itong si Bongo ay isang rin siya isang businessman din po to si Bongo and Batangas native Marichu Tesoro Go. Yan yung kanyang nanay from Batangas, tapos yung kanyang tatay naman from Davao. He is a grandson of August Tesoro, who founded one of the largest printing companies in Davao City. So may napanood ako rito kay kay Duterte during that time na nandito pa yata siya niyan na sinabi ni former President Duterte na si Bongo ay sila po yung nagmamay-ari ng pinakamalaking printing companies in Davao City, kung hindi man isa sila sa pinakamalaking printing companies in Davao City na yan po ang tutok nila sa negosyong printing companies So tignan naman po natin yung educational background po ni Bongo. Yan, para makita natin. Mahalaga din kasi yung hindi lang kakayanan kundi yung kanilang educational background para malaman natin kung ano bang kakayanan ng kandidato para mamuno sa ating bayan. So yung early life education ni Bongo ay dito po natin makikita Go attended Lasal Green Hills. So yan po yung paaralan ni Bongo Lasal Green Hills during his high school years. So si Bongo pala ay taga Lasal Green Hills po siya nag-aaral ng kanyang high school. Then he initially took up a management degree in the Lasal University. Pagkaalam ko business administration ang kurso ni Bongo pero nakalagay kasi rito he initially took up a management degree in the Lasal University but transferred to and eventually graduate from Ateneo de Davao with a bachelor degree in marketing. So ayan po pala so from De La Salle management degree pala yung kanyang kurso, then nalipat siya ng Ateneo de Davao University at ang kanyang kurso doon is bachelor degree in marketing. So punta naman tayo dito sa career so Duterte aide nga siya from 1998 hanggang ngayon So sabi diyan, since 1998 Go has served as executive assistant and personal aide for the Davao City First Representative Rodrigo Duterte. So kasi itong si Duterte ay naging naging congressman ng first district ng Davao City. He replaced Duterte aide who died during a basketball game. Okay, so si Bongo pa lang pumalit doon sa dating
dating aide ni Duterte. Okay. May nauna pa palang aide itong si former President Rodrigo Duterte, no? Bago si Bongo pala. Sabi, he replaced Duterte aide who died during a basketball game. Namatay raw during the basketball game. Duterte was later elected mayor of Davao City in 2001. Yan, naging mayor si former President Rodrigo Duterte back then in 2001. Tapos naging vice mayor in 2010 and mayor once again in 2013, being charged of both personal and official matters. So itong si former President Rodrigo Duterte, siya po yung isa sa pinakamatagal din, no? Kasi yung mga anak niya, no, nagtagal din sa position, ilang beses din naging mayor, no, sa Davao. Kasi alam naman po natin itong pamilya Duterte ay pader to pagdating sa political na usapan pagdating sa Davao City. So eto nga ngayon yung kalaban ni former President Rodrigo Duterte na si nakalimutan, si Nograles pala, no, si Carlo Nograles, na kung saan ay nasa gabinete rin niya ni Digong dati, no? Pero ngayon makakalaban niya ito sa pagka mayor o alkalde ng City of Davao. Yan po, no? Yan po yung mga data na nakalagay po rito sa Wikipedia. Then being charged of both personal and official matters, Goas called himself as Duterte all around utility man. Itong si Bongo ay talagang malapit dito sa pamilya Duterte. So during the 2016 election campaign season, Go was often described as the national photo bomber by the media for being always in the photos at the side of Duterte in his campaign sortie. So alam naman po natin, talagang itong si Bongo talagang malapit kay former President Rodrigo Duterte, na kung saan nga binansagan siya ng media na kung saan na photo bomber, kasi madalas talaga nakikita talaga siya sa mga picture na kasama si former President Rodrigo Duterte. He is one of the key people in Duterte's campaign for presidency. So alam ko nga talaga rito is malaki yung naitulong ni Bongo din pagdating sa kampanya. Isa rin siya sa mga sumuporta kay former President Rodrigo Duterte. On October 15, 2015, Gopal Duterte Certificate of Candidacy on Duterte's behalf at the Comelec office in Manila for re-election is bid for the Davao City mayoral post. Yan. Tapos naging rin siya, no, special assistant to the president from 2016 to 2018. On June 2, 2016 then, President-elect Rodrigo Duterte around the appointment of Go as special assistant to the president and is tasked to provide general supervision to the president management staff. So marami rin ginanapan pala talaga to si Bongo sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. So during Go's time as special assistant to the president, his alleged involvement in the Philippine Navy 16 billion frigate deal was revealed by online news site Rappler. So meron din man nakalagay dito mga impormasyon patungkol yan. Pertinent documents that link Go to the deal detailing. So siguro hindi na natin masyadong pag-uusapan yan. Ang gusto ko lang kasi rito pag-usapan dito, ano ba yung mga makikita natin kay Bongo rito. Kasi ang pinakamalaga lang naman sa atin dito, dahil mahaba naman to, masyado hindi ko naiisa-isain to, pero ang pinakamalaga sa atin dito, pag-usapan natin ano ba yung kakayanan ni Bongo, tsaka yung kanyang mga kahit pa paano yung mga personal yung about sa personal life niya. So sabi diyan, Go is married to Emilio Cruz, with whom he has 2 children. So may dalawang anak pala to si Senator Bongo, no? His eldest son, Christian Lawrence, became a certified public accountant in 2019.
So yan po yung anak niya, no, certified public accountant din pala yung anak ni Bongo, achieving the third place in the October licensure exam. He's also a nephew of internet personality and pediatrician Richard Mata, as go mothers in Mata's cousin. So sabi yan, beyond politics, Bongo is also an avid basketball fan. So mahilig din sa maglaro si Bongo ng basketball, then avid fan din siya ng basketball. He has participated in amateur league and guested in prominent local basketball event in the country. Go usually watches the Philippine Basketball Association o yung PBA, no. He joined the 3-point shooting competition. So yan po yung mga yung mga po ni Bongo. So siguro to si Bongo ang masasabi lang natin dito kay Bongo. Talaga naalala siya ng mga tao ngayon kasi siyempre kung tawag dito, pag may tinanim ka talaga, marami ka talagang aanihin talaga. At alam naman po natin na yung talagang tumatak dito kay Bongo yung kanyang programa dyan sa Malasakit, yung naipasa niyang batas, yung kanyang programa Malasakit. Hanggang ngayon napapakinabangan yan dahil alam naman natin pag napirma na ng Pangulo yung ginawang batas, no, yung napasang batas ay hindi na talaga na yan, no? Talagang forever na yung batas na yan. So yan yung kay Bongo. So maganda rin yung kay Bongo dahil yung mga mahirap, maraming nakinabang dyan sa ating mga kababayan. So isa yan sa mga dahilan kung bakit number 1 siya ngayon. Sabi nga, no, kung talagang may mga tinanim ka, marami kang tinanim sa ating mga kababayan, sa ating kapwa, sigurado kung ikaw po ay tatakbo bilang public servant ay tsak na mananalo ka. So itong programa kasi ni Bongo, napaka laki na naitulong nito sa ating mga kababayan. So buong Pilipinas nakinabang dito, yung mga kababayan natin na walang malapitan. So siyempre alam naman natin yung mga ospital, lalo pag private, napakamahal ng singilan, pero ayun nga, talagang maraming natulong kasi malaking bagay na kung saan tawag yan nakatulong itong programa ng Malasakit. Kaya yan, sa nakikita ko dyan, isa yan sa dahilan kung bakit si Bongo ay number 1. Naalala yung kanyang mga ginawa, then at the same time marami ring nagmamahal sa kanya at sumusuporta kay Bongo. So isa siya sa sa Magic 12. Kasi dati si Bongo parang sa pagkaalala ko pang-apat, mga ganun yung ni Bongo, yung kanyang bilang. Pero ngayon talagang umano siya sa naging number 1 siya sa survey. Dati nagano sila dati nasa unahan si Erwin Tulfo. Pero hindi natin maano din yan. May list din na bukod sa kanyang programa, yung mga political na nangyari din kay former President Rodrigo Duterte. So alam naman po natin na maraming nagmamahal din kay former President Duterte, no. So para dun sa mga PDP laban, sa mga DDS na tinatawag, ay naging sa kanila yan, naging advantage yung nangyari din kay former President Rodrigo Duterte. Pero disclaimer lang, no, so wala tayong pinapanigan kay sa grupo nila President Bongbong Marcos at former President Rodrigo Duterte, kasi ang team ni BBM ay yung alyansa, okay, at yung kay former President Rodrigo Duterte naman yung PDP o yung Duterte team. So wala tayong pinapanigan sa kanila, no. So nandito lang tayo para i-serve yung mga qualification ng ating mga senators. Ano ba yung mga kanilang nagawa? Yan, ang pinaka-importante kasi yan yung nagawa nila na mga batas na naipasa na kung saan napapakinabangan ng mga taong bayan. Yun ang pinakamalaga. So sa ating mga kababayan, ang pinaka-importante lang yan talagang saliksikin natin kung ano ba yung mga batas
So ngayon naman kasi napaka-high-tech naman ng ating panahon, at talagang madaling mag-search about sa information dito. Sa ating panahon ngayon, makikita mo na yung mga ginawa nilang batas. Kung meron mang naipasa o ano ba yung naipasa, kasi napakahalaga nun na pag bumoto tayo mga kababayan, kailangan kilatisin natin talaga, no? Maging matalino tayo sa ating pagpili. Yung kailangan yung talagang karapat dapat, may experience, at isa rin yung kahit papano yung kanyang educational background. So ano ba yung mga mabubuting nagawa niya. Huwag tayong boboto lang dahil ito ay sikat, ito ay nagano lang, nagpapakita na ng mga talent kung sayaw, kanta. Hindi naman ang pagiging senador ay talagang trabaho niyan ay tagagawa ng batas. So piliin natin as much as possible nga yung talagang may alam sa sa paggawa ng batas. Kunyari siya po mas maganda rin kung abogado rin yung mga kukunin nating mga senador, kasi ang trabaho kasi ng senador ay tagagawa ng batas. So mahirap din talaga pipili tayo ng walang alam pagdating sa bagay na yan. O sana ang kunin natin yung mga public administration o political science o business administration, yung mga ganun yung yung dapat nating pinipili. Pero much better sa akin yung mga abogado talaga, kasi again, ang trabaho nga ng senador ay tagagawa ng batas. So dapat ang kukunin natin yung may alam sa batas, kasi mahirap naman yung kunyari kukuha tayo boboto tayo ng walang alam sa paggawa ng batas. Paano makakagawa ng batas yun? Yun nga ang trabaho ng senador, mambabatas, tagagawa ng batas. Kaya nga mambabatas kahit sa mga natin, sa mga local natin, sa mga local sa mga election natin, yung councilor, congressman, as much as possible talaga ay kailangan yung marunong gumawa ng batas. At much better din kung ito ay abogado, o kung di man abogado, nakapag-aral sa law school. Okay? So yung kasi ang pinaka-importante para yung ating bayan ay may pasa yung mga batas na maayos talaga para sa kapakinabangan ng ating bayan. Pero hindi natin sinasabi na yung mga hindi gumraduate o wala silang degree ng law ay hindi maging epektibo. Sinasabi lang natin ay much better sana, kasi mas gamay na nila yan yung pagdating sa mga bagay na yan. So ito si Bongo ay talagang isa sa mga number 1 niya sa pagtakbo sa senator. Hindi na nakapagtaka yan dahil yung kanyang malasakit ay maraming natulungan, at kaya siya nandiyan dyan. So sabi ko nga, kung wala kang tinanim na maganda sa bayan, ay wag mo na asahan na may makukuha kang boto. Pero sa kaso ni Bongo, dahil talagang pumatok yung kanyang malasakit center sa buong Pilipinas, ay yan, naalala siya ng tao yung kanyang ginawa. So yung mga balita ko yung nandito rin sa mga lineup ng PDP laban ay marami ring nakalusot niya yan. Nandiyan si Jimmy Bondoc, then si De La Rosa. So marami ring tawag niya, mga kasama niya na pero hindi man majority, pero may mga pumasok kasi sa alyansa may pumasok din So titingnan natin tong So dito kasi makikita natin yung dito sa Manila Times makikita din natin halo-halo yung mga nasa tawag dito, nasa survey dito. Okay. So makikita natin hindi lang dun sa slate ng PDP ang may pumasok, pati dito sa senatorial slate ng alyansa may mga pumasok din. So tingnan natin dyan yung mga nagsipasok talaga.
So ito yung mga latest, no? Ayan, no? Dito sa ayan, no? Dito sa Frontline Pilipinas sa TV5, ang nangunguna rito sa 58.1% itong si Bongo. Sinundan siya ni Erwin Tulfo na 56.5, tapos si Tito Soto 49.0, tapos si Bong Revilla Jr. 46.1, tapos si Bato de la Rosa 44.3, tapos si Willie Revilla may pumasok din. So yan po yung mga dito makikita rin natin yung yung mga survey dito. Yan, nandiyan si Bongo, Tulfo. So yan yung mga survey ngayon. Pero yun nga, yung mga platform naman ni Bongo, ayan more on medical. So nakatutok siya dyan. Kahit dito sa lugar namin ay may mga malasakit centers dito, no? Na kung saan ay malaki yun na itutulong dito sa lugar namin ng kanyang programa. So ito si Bongo ay isa sa mga tumatakbo, number 1 siya ngayon, no? So siguro yun lang, yun lang yung ating short video. Sa mga susunod, dahil dito mag-a-active ulit tayo dito sa mga usaping politika dito sa Reaksyon Balita. So with that, no, magandang gabi po sa ating lahat at mapagpalang gabi po sa ating lahat.